dito naman guys, sa example na ito, meron tayong guessing word. So, meron tayong variable na secret at meron tayong variable na guess. So, si secret guys, meron siyang value na C++ rocks. Ibig sabihin, yung secret word natin ay C++ rocks. Then, nagbigay tayo ng instruction dito na guess the secret word. And then, ang mag-handle ng answer dito will be yung cin natin, which is yung guess. Okay, siya yung mag-handle dyan. After nun, meron tayong dalawang condition dito, yung if-else natin. If daw si guess ay nag-equal siya sa secret, sabihin natin correct. You guess the secret word. Kapag naman hindi niya nag-guess or mali yung nilalagay niyang word, ang sabihin natin wrong, try again next time. So dito, guys, sa string, ginagamit din natin sila for gantong klaseng mga program. Pwede nga natin siyang gamitin by default ng username and password. Okay, so for example, guess the username. No? So papalitan mo lang 'to ng value, pwede mo na siyang gawin username and password by default. Pwede mo ang gawing admin 'yan, eh, 'di ba? So, yung string natin guys, pwede rin siyang gamitin sa mga ganyan. Ang tawag natin sa ganito is default value. Yung ilalagay mo agad yung value niya, 'no? So, 'yan yung example pagdating naman sa string na merong default value.